Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roxanne na nakatira sa Taytay Rizal. Marami siguro sa inyong mga tigapakinig ang huhusga sa pagkatao ko mga idol. Hindi man ako proud, pero isa akong kabit ng lalaking may asawa na. Itago na lang natin siya sa pangalang Philip. Mga idol, hindi ako yung tipikal na kerida na mapang-angkin o walang delikadesa. Alam ko kung saan ako lulugar sa buhay ni Philip. Kaya nga rin umabot kami ng 4 na taon eh. Dahil hindi ko siya binibigyan ng stress sa buhay. Ang gusto ko lang, sa tuwing kasama niya ako, masaya lang kaming dalawa mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ako po si Roxanne. And I thank you. Surprise! Uy, babe. Ba't nandito ka? Dinadalaw kita eh. Kumusta ka? Okay naman. Wow, may dala ka pa talaga ng flowers, ha? Oo, para sa'yo yan. Pero bago mo, may meron pa akong Ganda. ditong dalang regalo para sa'yo. Bakit? At Anong saka, meron? bago mo buksan yan, gusto kong malaman mo na mahal kita. Ano ba yan? Kaya Sweet ito. mo naman. Buksan mo. Surprise ko yan sa'yo. Ano ba to? Teka lang, sirain ko na yung papel. Sige ba? Wow! Ang ganda naman itong kwintas na to. Mukhang mamahalin to, Oo, para sa'yo talaga yan. Thank you, babe. I love you. I love you too. Pakis nga. Oh, ano ba talagang sadya mo kung ba't nandito ka? Siyempre, kasi alam mo naman, yung medyo may problema ako ngayon. Gusto ko makausap ka, gusto ko nandyan ka sa akin, nasa tabi ka. At alam mo, natutuwa kasi ako pagka marami kang nasusuporta sa akin or mga advice sa akin tungkol sa mga problemang nangyayari sa akin. Ay, ano ba yan? Mm-mm. So, advisor mo lang pala ako, hindi jowa. Hindi naman. Lagi nga akong masaya pag kasama ka eh. Tapos, yung kapag nakikita kita lagi, umingiti ako. Aba, Napapangiti mo ako. bakit napaka-sweet mo ngayon, ha? May ginawa ka bang kasalanan sa akin? Ano? May ginawa ka bang kasalanan? Ay, nako. Sige. Halika. Papawiin ko lahat ng stress mo. Pero, walang food dito, ha? Order na lang tayo. Alam mo naman Sige. na, di ako marunong magluto, eh. Okay. Go-order tayo. Pero, about sa, Shh! Mamaya mo na yan sabihin. Halika. Papawiin ko muna yung problema mo. Ayan lang. Uy, hello. Bago ka pa lang ba dito? Ang ganda mo naman. Ah, salamat. Oo, bagong lipat lang din ako. Actually, napadal lang din ako dito kaya dito na ako bumili ng sangkap. Mukhang ang dami mong pinamili ah. Ah, oo, magsasalad kasi ako eh. Ganun ba? Siguro lulutuan mo yung asawa mo niyan. Hindi. Hindi ako
marunong magluto. Dessert lang kaya kong gawin at wala pa akong asawa. Ganun ba? Ako merong asawa pero yun nga, ikukwento ko na sa'yo Kasi O sige. ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo eh. Wow. Ayun, may asawa ko pero hindi na kami gaanong nagkikita kasi sobrang busy siya. Ah, ganun ba? Baka naman nagtatrabaho siya ng mabuti. Ayun nga, kaya lagi nga ako andito sa bahay, nagbabantay ng tindahan. Pero Ah. alam mo, ang gaan ng loob ko sa'yo, pwede ba kitang makabanding paminsan? Kakabili ko nga lang dito sa tindahan mo eh. Magana agad loob mo sa akin. Kasi yung aura mo ang bait-bait eh. Parang in the future magiging close tayo. Magiging bestie tayo. Ay, wow. Ah, okay lang. Sige. Punta ka dito bili ka sa akin para suki na kita. Oo, sige. Una na ako Thank you. Sige, sige. Lingid sa kaalaman ni Philip, nagkaroon kami ng koneksyon ng asawa niyang si Ana. Alam ko, nilagay ko yung sarili ko sa napaka-awkward na sitwasyon mga idol. Pero gusto kong mapalapit sa kanya para kalaunan. Magagawa ko siyang ma-brainwash patungkol sa relasyon nila ni Philip. Para naman sa ganon, magkaroon na ako ng pwesto sa buhay niya mga idol na hindi na namin kailangan pang magtago. Alam niyo mga idol, tinuloy-tuloy ko lang yung pagpapanggap ko na kaibigan ni Ana. Hanggang sa unti-unti, nakukuha ko na ang loob niya. Tok, pasok. Uy, pasok, Roxanne. Welcome ka dito Feel at home ka lang. Salamat. Nakakahiya naman, pumunta pa ako dito sa inyo. Hindi. Ano ka ba? Para nang iba Thank you. Ganda ng bahay niyo Ito ba yung picture ng asawa mo? Oo. Tagal niya nga nag out of the country dahil sa work. Ganun ba? Dami mong niluto Oo, kasi paborito yan ng linuto ko talaga yan kasi syempre first time ko magkabisita. Tsaka lahat ng niluto ko, paborito yan ng asawa ko. O sige, tara, kain na tayo. Tara. Ang sarap ng luto mo. Ganito ka lagi magluto, ang sarap. Oo, kasi andito lang naman ako sa bahay. Tapos, pinaglulutuan ko lang yung asawa ko. Wala pa kayong anak? Wala pa. Siguro kasi laging busy yung asawa mo, no? Baka nga. Kamusta naman kayong dalawa? Ito, okay lang. Medyo may di lang pagkakaintindihan. Pero, Sorry. Naiintindihan ko, no? Sorry medyo masyado na yata akong usisera. Di bale, kung may problema, pag-usapan natin yan. Bibili ako ng alak. Bagay na bagay yun, mag-inom muna lang tayo. Kalimutan muna natin yung mga problema. Tama na yan. Nagbukas ka pa. Hina mo Isa pa. naman pala uminom isa pa ngayon lang naman to. Sige.
Baka mamaya, bukas, hindi ka makapagtinda sa tindahan mo. Hindi yan. Di, isarado na lang muna. Alam ko may kabit-asawa. Alam mo ba, Roxanne? Ano yun? Alam mo bang may kabit yung asawa ko? Ha? Talaga? Oo. Oo, matagal ko na yung napapansin sa kanya. Lagi na siyang gabi na akong umuwi. O, di kaya hindi na umuwi. Tapos, malamig na din yung gabi namin. Kilala mo ba kung sino yung kabit niya? Hindi nga eh. Paano pag nalaman mo kung sino, ano gagawin mo? Kakausapin ko siya. Kakausapin mo lang? Oo. Oo. Kasi, wala naman akong magagawa eh. Kung siya talaga yung gusto ng asawa ko. Ang bait mo naman pala kung ganun. Dapat pag nalaman mo, di ba? Magagalit ka, aawayin mo. Hindi. Anyway, tama na to. Ang dami mo na kasing nainom eh. Akin na yan, tama na. Oh, nakauwi ka na ba? Galing Hong Kong? Di mo ba ako tutulungan? Dami kong dala, oh. Amin na. Pasok ka. Kumusta ka? Okay naman. Bakit dito ka dumiretso? Hindi ka muna umuwi ng bahay niyo? Dito na ako sa'yo. Sasama na tayo. Ano? Magsasama na tayo ng matagal. Kasi di ba, pag pumupunta ako sa'yo, kukunting oras lang yung pagsasama natin. Anong magsasama ng matagal? Anong ibig mo sabihin? Forever na. Yung mga pangarap natin, yung mga pangarap ko na magkaroon tayo ng... Ano? Pangarap na ano? na makasama ka. For 1 week. Yung forever mo, 1 week pala. Sabi ko na nga, be. Bakit hindi natin gawin yun? Gusto mo? Alam mo, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Sa'yo na talaga ako eh. Parang gusto ko kasama kita lagi. Paano naman yung asawa mo? Malamang hinahanap ka na noon. Alam mo, Tagal-tagal mo na wala eh. ayoko na dun. Gusto ko na sa'yo. Gusto ko sa'yo. Ayoko na dun. Please. Ano please? Ano ba? Wag mo nga muna akong yakap-yakapin. Sige na. Pakis pa. Ano ba? Gusto kong... Marami akong gagawin this week eh. Sige na naman. Hindi rin kita masasamahan dito. Please. Ay nako, bahala ka nga. Sige na. Mga idol, sa mga oras na to, nakaramdam na ako ng matinding konsensya sa puso ko. Hindi ko na pala namamalayan na yung sudden friendship namin ng asawa ni Philip, yun pala yung susi para magsing ako sa katangahan ko. Dito ko napagtanto na napakabait pala ng asawa ni Philip. At kahit alam kong mabuti akong tao, nakaramdam ako ng matinding pandidiri sa sarili ko. Dahil alam ko, nasisira ko ang pamilya ni Ana. Unti-unti, lumalayo na ako kay Philip, mga idol. And then one day, nung nagkita kami ulit ni Ana, hindi ko inaasahan yung mga sinabi niya sa akin, mga idol.
Salamat pumunta ka. Oo, walang anuman. Magpapaalam lang din kasi ako sa'yo. Lilipat na rin ako ng bahay. Kaya baka mawalan na rin tayo ng communication. Ha? Bakit ka lilipat, Roxanne? Wala lang. Magpapalit lang din kasi ako ng trabaho eh. Bakit? Di ba maayos naman yung trabaho mo dyan sa... Trabaho mo ngayon? Oo, okay lang. Paano? Aalis na ako. Wait lang, Roxanne. May sasabihin ako. Ano yun? Ano yun? May nangyari ba? Alam ko na kung sino yung kabit ng asawa ko. Ha? Sino? Ikaw. Ano? Bakit mo naman sa akin ginawa to, Roxanne? Saan mo naman nalaman yan? Saan mo nalaman yan, Ana? Nakita ko yung panyo. Panyo mo sa bag ng asawa ko. Ana, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. Bakit mo naman to ginawa sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Roxanne, alam mo yan. Kwento ko sa'yo lahat-lahat ng pinagdadaanan ko. I'm sorry. Huwag ka mag-alala. Kaya nga lalayo na ako, di ba? Hindi ko naman akalain na magiging magkaibigan din tayo eh. Kaya I'm sorry. I'm really sorry, Ana. I'm sorry. Umalis ka! Umalis ka! I'm sorry. Umalis ka! I'm sorry. Umalis ka! Tinupad ko kung anong sinabi ko kay Ana, mga idol. Hindi na ako muling bumalik pa. Sa katunayan, lumipat na rin ako ng tinutuluyan para hindi na rin ako matunton ni Philip, mga idol. Sa wakas, pagkalipas ng 4 na taon, nakalaya na ako sa maling pagkakamali na ginawa ko sa buhay ko. Hindi madali na magmahal ng mali, mga idol. Ang hirap magbuhat ng maling relasyon. Kaya ngayon, may mapait man ako nakaraan, sinusubukan ko ng itama ang lahat ng pagkakamali ko nito. Kaakit-akit pa rin naman pala ako eh. Dahil buhat nung kumawala ako kay Philip, naging mas malaya ako. Mas naging magaan at maluwag yung dating life ko, mga idol. At sana nga, mahanap ko na rin ng lalaki na para naman sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli, ako po si Roxanne. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook.
Grabe naman yon mga idol. Ayan na nga ba ang sinasabi natin, ano? Buti na lang talaga natauhan na rin na si Roxanne sa mga katanghan niya. Oy, palakpakan natin mga idol ang ating special guest, Koy Koy Palaboy. Ayan, Koy Koy Palaboy, may gusto ka bang sabihin? Oo, regarding dun sa sa lalaki. Kasi kung patago-tago ka lang, hindi mo kailangan, itanong mo sa sarili mo kung hanggang kailan nga ba itong pagtatago mo ng halaga mo. Saka, kung kailangan umatras ka na para wala kang masirang pamilya. Okay, tama yun. So, kung ikaw si Philip, paabot ba kayo ng 4 na taon ni Roxanne? Pag ganong sitwasyon, hindi na. Imagine mo, 4 years, di ba? 4 years kang gano'n. Napakahirap na sitwasyon. Eh, ito naman ang ating special guest, si Yana Marie. Yana Marie, may gusto ka bang Dol. sabihin sa ating kwento? Ano, wag kang kumabat, Roxanne. Kasi kawawa naman si Tinuring kanyang friend, di ba, ma'am? Yes. Ano, ganyan po talaga si Yana Marino, soft-spoken. Kaya nakatodo yung volume ng radyo nyo para marinig nyo siya. Ayan, thank you so much kay Koy Koy Palaboy and kay Yana Maria. Sa mga idol po natin dyan, sana po meron tayong natutunan mga idol, ano? Kung tayo ay naging biktima ng maling pag-ibig, sana po ngayon pa lang, matauhan na tayo. 'Di ba? Wag na sanang umabot sa punto na nagkademandahan na, ang dami nang naapektuhan, lalong-lalo na yung mga anak. 'Di ba mga idol? Kasi bilog po ang mundo, maraming tao sa mundo. Hindi lang yan yung lalaki na pwede mong mahalin. Ang dami-daming binata dyan na naghahanap ng jowa. 'Di ba? Ang dami-dami pa dyan na maayos na lalaki na hindi ka pahihirapan. Kaya make the right choices for you. Dahil bibitbitin mo rin naman yan sa buhay mo mga idol na matagal na panahon. Kaya I do hope mahanap po talaga ang right person for you, Roxanne, para hindi na muling mangyari sa iyo ang ganitong klaseng situation. Diba? Mabuti na lang mabait si Ana at hindi kanya dinimanda. Ganun. Diba? Mabuti na natapat ka sa mabait na tao pero may hangganan po yung pagiging mabait na tao, idol. Kaya ngayon pa lang, i-gauge na po natin ang mga life choices natin sa buhay, mga idol. At sana, no, maitama na natin yan. Huwag na po tayong humabol sa Valentine's. Diba, bago pa po dumating ang Valentine's Day, nako, pag-isip-isipan mo na yan. Para lang may matanggap kang bulaklak sa Valentine's, hindi mo pa ititigil. Diba? Antayin mo muna after ng Valentine's, saka mo breakan, ganun. Pero ngayon pa lang, any occasion, kung whatever it is, idol, if you know it's wrong, then cut it off.